Magandang umaga po sa inyo, Attorney, Madam. Ako po si Edna ng DWPR 96.7 FM at the Prime News TV. TV na, Jagi pa. For life. Dating pala, nakita niyo naman, dahil sa Attorney, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP malukot sapagkat wala na akong nagdura. Sigurado po ako yan. Attorney, nasasabi yung pala kanina, walang karapatan yung ICC na takpin itong si Pangulong Digong Dapangi sa Duterte. Eh bakit nung ngayon nandun pa rin siya? Bakit? Ano ginagawa nyo? Bakit meron nung bang nakasuhan doon sa nagdalaw sa kanya? Bakit hindi ko nahuhuli? Wala akong napapalitan ka rin eh. Eh samantala pagka-ordinaryo, suspekta, nakukulong na kagad. Eh kung presidente ho yung pinadala doon, sinabi mo kidnapin, bakit wala akong napapalitan, nakukulong? Kaya mo sila makukulong? Sir? Sir Ed, sino po ba yung ombudsman ngayon? Alam mo, sigurado mo, sino wala mo yun? Wala kang alaman yun. Nasagot mo na yung tanong mo. Diba? Tapos na yung tanong eh. Kasi kanino ka ba magpapile? Saan po bang tayong korte nagpapile kapag ito'y ginagawa ng mga matataas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po ba? Nag-file po ang aming side ng kidnapping. In fact, it was Baste Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Torion na aking partner sa law firm. Tama? Na-file po. Na-archive din po. So, hindi po kami pwedeng pagsabihan. Alam ko po yung tanong nyo ay wala namang talim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi yung inaction ng government. Dahil kami po ay dalaw ng dalaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal processes. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago pa ng kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 billion from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping. Petitioner. Mayor Baste. Archive. Tama? O, anong gagawin natin? Yun po, kaya nga po ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Okay. Di ba meron tayong batas ang kapangyarihan ng tao? Ba't di natin gamitin yung people's power, people's arrest? Eh kaya nga po tayo nandito. Dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo. Ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. At wala pa rin nangyayari. Maraming salamat. Alam ko po, taus-puso yung tanong ninyo. Alam ko po na ito yung hinihintay ninyong sagot. Sinasagot ko po. Nililinaw ko po sa lahat na nakikinig. Ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because faith accompli. Nagawa na eh. Nagdala na siya dun. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago nun, ginawa din nila Atty. Torion ng lahat para pigilan. Si Atty. Lambino nga eh, naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung TRO. Eh, biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat naman kami desperado na magkaroon ng TRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung TRO. Pero, we tried. We tried. Nasa front line si Atty. Lambino, nandun siya. Nag-iintay sila ng TRO, walang dumating. Tama? We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal. Okay, sana ho, sumalit sa inyo kaluluwa kapangyarihan ni Pangulong Duterte. Pakimura ka ulit ang mga gumawa. Before natin nais lamang namin i-introduce at paupuin dito kakapihan sa PDP Director, si Education Committee Chairperson Kat Penny Belmonte. Thank you po, thank you. Magandang umaga po
thank you po for coming and this is a big support para po sa atin. At syempre, bilang Pilipino, kasama po na lahat ng mga nag-participate dito today, especially yung mga media, vloggers. Malaking bagay po para sa mga maliliit na tinig na pagsama-samahin natin this time because this fight is not fight of PDP or Jimmy Bondoc, at really Jimmy Bondoc, or kahit sino po. Ang ating pong ginagawa ay laban at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pong logo, nakalagay po dito that ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses na hindi nadidinig. Ngunit, pag ang bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin, ipapakinggan, uupuan, hihimayin, babalitaktakan natin yan, upang mapag-usapan, ang tinig ay magiging isang malaking boses. Kaya, sa tulong po ninyong lahat, alam ko ang mga bagay na mangyayari o mga magiging kaganapan sa ating pong bansa is magiging malaki ang magiging bahagi ninyo dito sapagkat this fight is not fight of anybody na parang individual. Kundi ito po ay fight ng Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag ng katotohanan, wala pa rin galaw. Ano pa po ba ang dapat nating antayin? Kailangan natin ng Kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong barbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat nakalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, may larawan, date, may mga taong hingog, umamin, pero ano nangyayari? Bigla mong ibabato sa ibang lugar? Let's stick to the issue. Kahit isa lang muna ang issue. One at a time. Ngayon, itong issue na naging mainit po sa ating mga Pilipino na inaantay natin na magkaroon ng mas malinaw at maliwanag na kasagutan. Siguro this time, isang tabi natin, okay, kung magkakita ko niya, sorry na-build up ko siya, punto per punto. Ano nangyayari, bawat punto, ililinis, iba na namang punto. Anong punto ang pupuntahan natin ngayon? Ano nangyari, baksak na ang ekonomiya, ang taas na ng dolyar, ano na? So, alam niyo, sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga sa media, mga vloggers, malaki po ang inyong role dito. Sapagkat tulad po ng nasabi natin, ang tinig ay napakaliit. Kahit sumigaw na sumigaw yan, hindi pa rin naririnig. Nandiyan na, malinaw, nakatiyakan, ito na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na po nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko pong sinasabi, kung ulit-ulitin ko, kahit po kami nababash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Eh, binoto nyo nga? Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi nga nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung maling yun ay iba't ibang klaseng mali. Because pag paulit-ulit yung isang maling yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S. Syunga. Pakilakas po. Say it loud. Dito ba? Opo. At saka sa inyong lahat po dito, alam naman po ninyo ang partidong PDP, napakasimple lang po. Wala po kami maraming resources. Tsaka po kami, bakit ang dami nadadamay? We are talking about millions of peso, mga financer. Ano yun para ilihis ulit ang usapin? O hindi pa pwede tayo magtulungan, magkapit-busy kahit walang pera?
para kumilos at manindigan sa tama para sa ating bansa at sa ating mga kababayan na magpahanggang ngayon nakalulog pa rin sa tubig. Tapos you will deny yung usaping flood control. My God, we're talking about billions of peso. Pagkatapos yung flood control, flood lang meron, nawala yung control. Siguro because of that, tayo rin mga Pilipino, nawawala na rin po yung control natin dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi nilang dahilan. Maawa tayo sa ating mga susunod na henerasyon. Kung ipamamanap pa natin yung paikot-ikot na nakakahilong dahilan na hindi natin makuha yung tunay na dapat gawin para maiangat ulit yung mga nawawala dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ang usapin natin kanina is all about flood control, right? Kung saan may baha, doon may turap. Malinaw. Kaya nagtataka ako, bata pa ako, may mga lugar dyan, somewhere in Luzon, may baha. Pero, hangang-hanga tayo sa mga kinatawan at mga nakaupo doon, puring-puri natin. Yung pala. Kaya pala baha. At nalaman ko rin na kapag kunwari may mga ganyang mga problema, yan po ay naididiga pala para badyadan at gawa ng lunas at solusyon. Pero wala akong nakitang solusyon. Saan ka nakakita? Isang bayan sa Bulacan. Never nilang na-experience na sumakay ng tricycle at jeep, kundi umuwi sila sa kanilang tahanan na bangga ang sasakyan. Bangga. Ayaw ko sabihin ko anong bayan. Alam niyo po yan. Asinsado na. Pero lahat yung mga namuno doon, pinupuri natin ang paulit-ulit. Akala natin nakilo. So marami na nangamatay at nagdigdi at nagpakamatay at mamamatay pa at magpapakamatay pa sa maling akala. So tayo po mga kinagawa ng media, shout it out, help us. We are not begging you to do it. You do it as Filipino. Okay po ba? Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Thank you.